Magaliona. versus Ermita. Okay. Oo. Pumayag siya sa argumento ng gobyerno na paliitin na lang natin ang territorial sea sapagkat makakakuha ng tayo ng ganansya sa ating exclusive economic zone. Lumaki nga, sa palagay niya, ang exclusive economic zone, ipinamigay niya yung 242,000 square nautical miles. Territorial sea yun, Jen. Ibig sabihin, parte ng ating territory. Yes, Yung maritime rights, limited lang yun. Economic rights lang yun. I charge him treason for this. Kailangan malaman mo na, Justice Carpio, kung nakikinig ka. Tuloy ang ating talakayan. Ako, mainit Nelson at Sen. Saan tayo? Doon tayo sa punto ng coordinates. Yes. May nagsasabi kasi hindi na kailangan yan. Ayun nga, para maging malinaw kung ano talagang sinasabi, doon tayo sa eksaktong sinabi. Oo. Ang sabi po nakita ko ito ilang araw na at maraming nag-share nito na mga supporter ng konseptong ito. Ang sabi dito, the rights of a coastal state over its continental shelf exist ipso facto and ab initio by virtue of its sovereignty over the land. The territorial sea and the continental shelf where the exclusive economic zone and extended continental shelf are found are considered integral natural extension of the coastal land territory. This is expressed in the international law principle of the land dominates the sea. A coastal state has an inherent rights to its continental shelf without need of any formality, announcement, proclamation, or occupation. There is therefore no need to proclaim the coordinates of the outer limits of a coastal states. Sino nagsabi niyan? Justice Antonio Carpio. Ulitin mo nga, sino nagsabi? Retired Justice Antonio Carpio. Yun ang principle. Okay. International principle. In an ideal world, tama naman yun eh. Pero, ideal ba yung mundo natin, Nelson? Lalo dito sa Pilipinas, yung pinag-uusapan. Exclusive economic zone at saka yung ating continental shelf. 200 nautical miles away from the baseline. Opo. Okay? Ilan ang nag-overlap na water system dyan? Isa-isayin natin. Sa bandang norte, meron tayong problema, nag-overlap nasa Taiwan at saka China because of the Pratas Island. Okay? Bandang norte pa rin, nagkakaroon ng overlap ang ating Philippine Sea at saka yung Basi Channel. Ito ay problema natin sa Japan at saka sa Palau. Baba tayo sa south. May problema tayo dahil sa Sabak Lane. So nag-overlap ang ating EEZ. Kasama Malaysia. Meron pa sa Indonesia. May konting dispute. Nagkukulay ang ating Celebes Sea at saka yung Sulu Sea. Ideal ba yun? Kaya nga ang sinabi ng UNCLOS, kung pakikinggan mo, sino na? Retired Justice. Si Retired Justice, okay? Ito muna natin pakinggan yung Article 75 at saka Article 84 ng UNCLOS. Ano ba sabi ng article? Na kailangan magsumite. Kasi alam mo, ang UNCLOS pinagmumula ng ating karapatan. Ngunit meron ding partiyan ng obligasyon ng bawat estado. Para mag-claim yung karapatan na yun. Kaya kailangan, meron tayong coordinates talaga. Nag-aaway-aaway nga eh. Baka naman walang letra por letra na kasulat na kailangan ng coordinates. So, di basahin niya. Alam nga naman upang magbasa sa kanya. Kailangan, basahin niya. Ito, binabanggit ko na nga sa kanya. Article 75 at saka Article 84. Inuobliga po tayo ng UNCLOS na magsumite. Hindi lamang yun. Alam mo kung sino pang nag-uubliga sa atin? Sino? Yung Secretary General ng United Nations. Sapagkat tayo ay miyembro ng UN. Alam mo, nag-i-issue ng regular na paalala ang United Nations na tayo ay mag-comply doon sa mga
regulatory issues. Kagaya, pinagsasambit tayo ng coordinates talaga. Aha. Alam ba nyo ngayon, isipin, ito, kailangan malaman ninyong dalawa ito. Obligasyon ito Opo. ng isang partido ng isang treaty. Okay? Kailan ba tayo nag-sign sa UNCLOS Gen? Kailan ba? 1982. 1982 na pala. Niratify ng ating pamahalaan 1984. Okay. Naging enforceable sa atin Opo. 1997 o 1994. 1994. Okay. Sa makatwid, 1994, 2026, ilang taon nang nakararaan? Oh. Nelson, Mga... mathematician, matagal. 32. 32, tama. 32 years ago. Oh. Mm. Sabi ng Article 75, 84, mag-submit kayo ng chart sa mga coordinates. Hanggang ngayon, hindi pa tayo nagsasubmit. 32 years nang nakakaraan. Babasahin ko na para akala ano nyo lang yan Oo. Interpretation. O yan, nakita na niya. O, basahin mo. Article 75. Part of the convention's provision on the exclusive economic zone requires coastal states to provide publicity for charts or list of geographical coordinates. Yan. Ulitin mo nga yun. List of geographical Ayan, coordinates sana nakikinig yan. defining the outer limits of their EEZ. Oo. Ibig sabihin, Sen, parang talagang banggaan no? Hindi ba obligasyon yun? Oo. Ibig mo sabihin, ikaw pinangangalandakan mo ang karapatan mo sa UNCLOS. Pero yung obligasyon, hindi mo tinutupad. Aha. Dalawang bagay yun, Nelson Oo. Tama. Alamin mo ang karapatan mo, sinasaad sa UNCLOS, ngunit gampanan mo ang pananagutan mo, ang obligasyon mo na nakasaad din dito. Aha. 84, ano sinasabi ng 84? Yan. Hanggang 75 lang po ito. Sige, basta total nabasa niya na yung Dito pa lang, dito pa lang tapos Wala na na tayo po. O bakit niya sinasabi? Sinong paniniwalaan mo ngayon? Yung UNCLOS o yung sinasabi niya? Aha. Makikita po ng natin ngayon. Bakit po kailangan ng coordinates? Ang dami po kasing disputants ang daming claimants Tama po. Para hindi magulo, yun lamang yun lamang pong sasabihin ko sa inyo, meron tayong tinatawag na International Seabed Authority. Okay. Yan po ay may kinalaman sa mga vessels na nag-explore po ng oil and gas. Na ganyan, tsaka ibang magnetic minerals, Oh, so, yung exploration naman po ito. Okay. ibang genetic minerals, I'm sorry, no? Oh. Sana kung ang pakay mo lang ay Maritime Scientific Research. MSR. So yan, kakaraniwan may consent na yan kasi kailangan ng pangmundong ano yan agham yan Opo, Research. science. para malaman natin kung Ganun ano pala yun. Oho. yan walang masyadong problema yan Masyadong Opo. tututo. Pero pagka pumalaot ka at ang gagawin mo ay exploration, oil, gas, Ayan. and genetic minerals, Aha. ay i-guide ka ng Seabed Authority kasi nasa ilalim na yan. Kaya nga yung continental shelf mo, kailangan yan Opo. Kung wala kang coordinates, hindi ka basta makakapasok dyan. Ayun. Sasabihin ng pag may coordinates, di kung wala kang kaya pala pasok ng pasok sa atin yung mga yan paano? Kasalanan lahat ni Justice Carpio. Sinabi niya, hindi na dapat magkaroon ng coordinates. Kaya siguro po ngayon, papasukan tayo ng lahat ng mga nag-explore na yan. Sisihin po ninyo siya. Kasi ayaw niya magbigay ng coordinates Oo. Hanggang ngayon po, ay wala pa po tayong coordinates pagkatapos ng 32 taon. Alam niyo kung bakit? Ayaw po. Kasi pinayuhan nga ni Carpio na wag na maggumawa. Kaya nga siguro. Oho. Madali namang kwentahin. Na pag sinasabi natin, alam mo, sinabi ni Jen, sinabi ni Nelson, sinabi ko na rin, hanggang ngayon po, after 32 years, bakit hindi po tayo makapag-submit, makapag-devotion ng chart at geographic coordinates? Mali ka naman Oo. Kapag ang dami na namin puntahan po ninyo yung website po ng Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea. Dualos. Dualos. Real Yes. time po ito. Yan po ay bibigyan po kayo ng update kung ano po ang naisubmit na natin. Tayo, transparent tayo Ang sinasabi natin dito puro totoo. Walang panlilinlang, walang pandaraya, walang panliligaw.
Yan ang patakaran ng istasyon na ito. Nang sa gano'n ng Hindi mamamayan. kagaya ng senador na binanggit natin kanina, yung tanong ko, kinuha niya sa ibang sagot. Pinaglalaban niya at pagkatapos papasok siya, parang akala mo siyang national hero. Mamaya, i-discuss natin. Alam mo kung bakit nila ina-avoid ang coordinates? Hindi nila talaga kayang gawin ito eh. Ganun ho. Talagang imposible gawin, ano? Eh samantalang hindi naman siyang gagawa, ang NAMRIA ang gagawa niyan eh. Eh di tulungan natin ang NAMRIA. Pagtulong-tulungan natin, ilaban ang saganang atin. Kung mahirap, hindi baling mahirap, pero tangkain natin, kagaya ng ginawa ng Mauricio, sinasabi ko sa iyo. Opo. Kinuha nila yung parte ng HISIS para makapag-declare sila ng Chagos Archipelago. Ang Brazil, in-enclose nila yung St. Peter at saka yung St. Paul, taking part of the HISIS. Iniintay nila kung may mag-object. Fortunately, walang nag-object. Kahit na ang Amerika hindi nag-object. Baka sakaling maging katanggap-tanggap yun. Ano? Bakit hindi natin gawin? Ba't di natin ilaban? Hinahamon ko lang sila dito. Pagkatapos ako ngayon ang gagawing traitor, senador, hindi kasi nila kayang gawin. Alam mo kung ba't tinatago ang coordinates? Bakit daw po? Bakit? Nakalimutan na ba natin ang bangungot tungkol sa flood control? Kaya tayo nagkanda... Nagkaganito-ganito, nagkagulo-gulo na. Nagkahetot-hetot, sabi nila. Hindi ko alam. Kasi nga, yung coordinates mali-mali. Coordinates din. Coordinates din ang problema eh. Yes. Nakita mo? Wala naman palang ilog doon. Pati ang Pangulo na namalido sa Kaya coordinates nga, na. isip-isipin ng discrepancy between, sabi ko, between 70 meters to 400 meters. So may nawawalang river, may nawawalang lake, may nawawalang kung ano-ano. Coordinates, napaka-importante. Yes. Ngayon, uulitin ba ninyo ang nangyari na bangungot kamakailan lamang? At ngayon sasabihin nyo na naman, hindi importante ang coordinates? Ito, bansa na lang natin. Ngayon, pinag-uusapan lang natin flood control. Puro tubig ang pinag-uusapan dito. Ngayon, isasangkot nyo na naman ang West Philippine Sea. Gusto nyo mag-drawing, hindi nyo alam kung saan kayo magsisimula at saan kayo kahangga. Tapos sasabihin nyo, ako may pakanan nito. Kayo po eh. Kayo po nagsimula ng mapa. Inalis po ninyo ang KIG. Tapos maghahanap po kayo ng kontrabida sa akin. Hindi po ako papayag dyan. Yung kagagawan pala nila, ibinenta. Sa akin nila ibinibintang. Ibinibintang, ano? Sa akin ibinibintang. Mapasama nila ako, magiging bida sila, pero dinaya nila ang taong bayan. Dinaya nila. Ito'y deliberate na pandadaya. Sana ito'y maintindihan ng mahigit na nakararami nating kababayan. Sana, no? Kasi talaga ngayon sa social media, Marami ko. Ngayon, sobrang laganap fake news eh. Sabi ko nga, kung nakikinig, yung vice mayor ng Kalayaan. Ng Kalayaan, opo. Kasi na-interview siya sa Isang palatuntunan po. sa GMA. Opo. Whatever. Sa isang palatuntunan. Pati yung mayor. Nakiusap naman ako na pagbigyan nyo rin ako. Kinausap naman nila ako, nakapagpaliwanag naman ako. Ayun. Ganun po. Kaya unti-unti naliliwanagan sila ngayon. Pwede ba nating ipasinag yung parte na pinagsama-sama, in-splice ni Senator Ping para lang palitawin niya, para lang imali niya, dayain niya, iligaw niya, linlangin niya ang mamamayang Pilipino. Sige po. Direct. Sige po. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Ang nag-govern pa rin yung international law. So atin yung Kalayaan Island Group. Meron po tayong mga isla na occupied natin ngayon. Ito yung Kalayaan Island Group. Ngunit, they are way beyond our EEC. Wala doon sa limit ng ating exclusive economic zone. Being a member of the armed forces, our seas, our rights, and our future, and we just stick to what is legally ours, what is stated in our law, sir. I'd like to congratulate you for responding very well and to the questions of the Honorable Marcoleta. Nakita nyo? Nakita ninyo? Samantalang nung tinatanong ko siya, alam mo ba, Kapitan, na yung mga ibang features na ino-occupy natin ay labas sa ating exclusive economic. Hindi siya sumagot. Opo. Hindi niya kaya sabi ko, huwag kang mahihiya, be honest, Kapitan. Wala sila kako sa loob ng ating exclusive economic zone. Pero sinabi ko nga, I will not take it against you. Opo. Ngayon, ang tinanong ko uli, yung nga sinasabi ko, anong political gain, anong economic interest ang ating makukuha kung papayagan natin si Commodore Tariela na hiyain
sa magitan ng mga caricatures ang mga heads of state Opo. ng ibang bansa. Sinabi niya, we will fight for... Opo, doon niya pinasok yun. yun ang naging So sagot. pinagsama-sama po niya, para sa ganun, akala mo, pinag-give up ko, sumagot, ilalaban po namin yan, Aha. kinongratulate naman niya, nakita niyo kung paano niyo pinagsama-sama? Oho. Na para bagang ang dating, kinakampihan niya yung si Captain Pilar kasi nga Oo. yung mga sagot daw niya. Samantalang Sa mga ang tanong pinag-uusapan naman namin doon, nung i-give up mo ka ako, Oo. para hindi ka mahirapan sapagkat hindi mo maido-drawing talaga ang West Philippine Sea. Ang layo. So, gusto ko siyang tulungan sa kanyang paghihirap nasagutin na talagang hindi, kung nga yung mga Namria, hirap na hirap siya pa kaya. Oh, yung kapitan. Oh, talagang hindi mo ako magagawa. Para magawa mo yan, para makumpleto mo yan, you give up your KIG. Oho. Doon niya kinuha yun. Oho. O, pagkatapos naglabas siya ng marami pang mga pagpapahayag. Hindi ko lang naibigay kayo, pero babasahin ko. Kasi feeling niya, Sen, mukhang ano. Ito, pakikita ko, gawa niya ito. Sa kanya galing ito, babasahin ko lang. In geopolitics, sabi Ano niya. tayo? Sige, ipakita niya sa ano. Itong ganito? Yes. Ayan, yan. Sige. Sige po, ano po laban, Sen? Habang Sabi yan. niya, Oh, in geopolitics, okay. the most common sources of information are technical intelligence and homegrown traitors who are willing to sell their country in exchange for what's in it for them. In intelligence operations, it is called recruitment in place. Unang-una, bakit dinefine niya yung geopolitics ng ganito? In geopolitics, sabi niya, opo. Geopolitics daw ito na ang most common sources of information are technical intelligence and homegrown traitors who are willing to sell their country in exchange for what is in it for them. Paano napunta doon sa pag-uusap na meron pala siyang pinaghihinalaang mga homegrown traitors Oo. na gusto lang ibenta yung sarili nila. Meron naman siyang tinutukoy dito eh. Kasi ibenta ang bansa. Samantalang ako, tinatanong ko lang paano natin iguguhit ang West Philippine Sea. Ngayon, isinangkot niya yung geopolitics. Opo. Ano bang definition ng Ang ibig sabihin geopolitics? ng geopolitics. Bakit yun ang kanyang Yun ang kanyang premise. Hindi ko alam. Oh. Dapat hindi geopolitics ito. Oo. Papalitan natin. In dirty politics. Ayun. In dirty, maruming politika. Oh. Siya nagpasimula nito eh. Hindi geopolitics ito eh. Dirty politics ito. Kasi ang geopolitics is a study of how geographical factors such as location, natural resources, climate, and topography influence international politics, foreign policy, and power relationship between nations. Yun ang geopolitics. Ang layo naman. I-define niya sa pagkuha ng mga impormasyon, nag-i-involve ng mga traitors, homegrown traitors, ewan ko kung sino na naman ang kanyang tinutukoy. Pag pinatutungkulan na naman siya, oh. Mahilig siya sa ganito eh. Mahilig siya sa paggawa ng ganito. So, dinipa niya yung geopolitics sa kanyang sariling imahinasyon. Nakialam na naman siya sa debate namin na sana matuloy na. Opo. Gumawa na naman siya ito. Nandiyan ba sa ating screen yan? Oh. Ang dami niyang pinakikialaman na hindi naman siya kasangkot. Ayan. Alam mo sinasabi niya rito? Lacson. Debate on Calayan Islands may affect Pag-asa Islands residents. Ano na naman? Maapektuhan daw yung mga residente ng Pag-asa. Talagang ginugulo niya, tinatakot niya. The debate proposed by Senator Rodante Marcoleta on whether the Kalayaan Island Group belongs to the Philippines, wala naman akong sinasabi tungkol dito kung kasama. Sila nga ang naglagay sa mapa, hiniwalay nila eh. May not only be agonizing and pointless, but could potentially affect the basic right of abode of the Filipinos already living there. Lacson thus appealed to retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, University of the Philippines Professor, Attorney Batong Bakal, to spare Filipinos from such debate. Parang nagmamalasakit siya na. May bahid ng pagmamalasakit, ha? Ang daming pagsasawsaw na hindi ko maintindihan. Anong balak mo ba rito? Kaya nga tanong ko sa inyo kanina, Okay. yung dalawang tanong sa isang kadete sa paggabay at sa pamagitan ng dalawang pagtatanong. Do I intend to deceive? Do I intend to gain undue advantage?
Dapat palang isasagot mo rito ay hindi. Okay. Opo. Para ikaw ay ituring na honorable. Masasagot niya ba ng no itong ginagawa niyang ito? PMA ito ha, Opo. Philippine Military Academy. Dalawang tanong ang gagabay sa isang kadete. Opo. Bakit niya, ito tinatanong ko sa kanya, ba't niya ginagawa ito? Ito pa oh. Sa Twitter, X, an earnest appeal to Justice Antonio Carpio and Attorney J. Batongbacal. Let's spare our country, especially our kababayans from Barangay Pag-asa, KIG, Palawan, from the agony of another pointless debate that might put into question their basic right of abode. Paano, ayaw ba niya na malaman nila na puro mali ang kanilang pinagsasabi? Ito yung kaniyang gustong pagtakpan eh. Ang dami niyang gustong pagtakpan. Baka magkakahalataan Bakit hindi bigyan niya ng malaking pagpapahalaga kung paano niya gagawan ng ending yung Blue Ribbon Committee na hanggang ngayon, yung kanyang draft hindi maliwanag, paiba-iba. Hindi malaman kung saan tutungo. Ano bang ginagawa niya? Ito ba'y para panabuin ang issue ng flood control? Doon pa lang eh. Ito yung hinahanap sa iyo ng tao. Dito ka hinahanapan ng output. Ninakaw, nilimas ang kabang bayan. Pero pa iba-ibang pinatutungkulan. Sabi niya, i-charge natin si ganito. Ngayon, hindi na natin i-charge naman. Ano ba talaga? Saan ba talaga patutungo ito? So, imbes na ito ang bigyan niya ng focus, ng atensyon. pinaka-focus ng Opo, attention sapagkat opo. itong kailangan ayusin mo, naghihintay ang milyon-milyong kababayan mo. Dahil ikaw ang chairman yan. Pagkatapos pupunta ka na naman dito, pati yung pagliliwanag sana, para ngayon ay mapag-usapan ang lahat ng issue, may kinalaman sa masalimut na issue na yan, sasabihin mo na naman, wag na kayo Huwag na kayo ano makipagdebate. bang pakialam mo dito? Di ba? Lahat gusto niyang pakialaman. Siguro, baka sabihin niya, bilang senador ng bayan, siyempre, baka may pakialam din po siya, Sen, di ba? Pakialaman mo yung talagang makabubuti sa bansa natin. Ayun. Bakit pagka pagliliwanag, nakikialam ka? Pero yung paglalabo, pinipilit mo. Itong pinag-uusapan natin yung flood control eh. Ito yung liniwanagin mo. Huwag mo palalabuin. Hindi pa tapos dito sapagkat kung sakali makakuha kayo ng pipirma. Kung sakali lang magtagumpay kayo, makakuha kayo ng pirma na labing isa. So it becomes the majority report. Okay. Okay? Majority report. O edi, i-adapt natin. Okay? O paano ngayon? Pagtayo mo ngayon, i-depensa mo sa plenary yan. Yun ang Diba? proseso. Yun pala, Oo. Ito yung dapat nating bigyan ng pagpapalaga. Nilimas ang kabangbayan. Hindi mo pa nga naliliwanagan eh. Ang daming malabo dito. Ang daming pinalabo dito. Pati direction hindi na malaman. Pati coordinates. Pati coordinates. Noon pa sinabi ko na pagkatapos tinangka nilang basagin. At tapos bandang huli, inamin na naman. Ngayon sabi niya, I'll make one emphasis. Opo. I will go wherever evidence leads us. O yun na nga, tindi nun, Sen. Natatandaan ko yun. Ano ngayon? Papunta lahat sa sapsap. Nabanggit sa Papunta inyo. lahat sa sapsap eh. Yung ba yung direction, pupuntan natin ang mga sapsap? Parang yun talaga ang direksyon niyan, Sen. Kasi ayaw niya paabutin yung palalaking isda eh. Kaya siguro, yung sa paggawa ng West Philippine Sea, Yun ang baka isang sinakop nila alternatibo. sapsap lang. Paano yung KIG? Tinatanong ko ulit, titingnan po balikan po ninyo yung mapa. Bakit po ninyo hiniwalay Ang KIG. ang KIG? Hindi po kami gumawa niyan, ginawa po ng ating pamahalaan at nung isubmit po yan sa tribunal, kasama si Justice Carpio, kasama si Batongbacal. Tapos Ngayon, ang mangyayari ngayon, stopel. Hindi na natin kayang baguhin yon kasi sinabit natin Ay, sabit dyan. na. Hindi lamang yun, marami pang mapang ganun din ang uri. Hindi lamang yun pinakita, isa lamang yun sa pinakita ko. Pagkatapos sasabihin nyo, merong isang traidor. Tapos kayo ang sasabihin, hindi nagsasalitang hindi teritoryo ng Pilipinas ang KIG. Pagkatapos sa akin yung sasabihin, Parang ipinamimigay niyo raw ang KIG. pagkatapos hahamunin pa ako sa sinabi kong, whether or not the KIG is part, kayo nga ang nauna iniwalay nga ninyo
Ay, pero ano bang original version? Alam ng mo, Sen? kaya hindi ko muna nilabasan. Ayaw kung kahit papano, siyempre yung gobyerno nagkamali siguro. Bakit ganun? Ano? Oo nga Pero po. napilitan na rin ako paano? Sa akin ipinupukol ang pagkakamali na sila ang gumawa. Pagkatas pagtatakpan nila yung kanilang pagkakamali. Huwag ka mag-alala, Justice Carpio. Meron ka pang isang araw tatalakayin namin kung paano mo ipinamigay ang halos 242,000 square nautical miles ng ating territorial sea. Ay, napakalaking bahagi ng Oo. Pilipinas to, Sen. Yan ay pinaka-ebidensya ng treason. Alam mo kung bakit, Jen? Oo, Doon sa kanyang ginawang pagdidesisyon, inakala niya, Ito sige po, Sen, kanya, decision na po niya ito, ah. Pero, desisyon niya ito. Okay. Ito, maalala niya, sasabihin ko sa kanya, Magaliona Magaliona. versus Ermita. Okay. Oo. Pumayag siya sa argumento ng gobyerno na paliitin na lang natin ang territorial sea sapagkat makakakuha ng tayo ng ganansya sa ating exclusive economic zone. Lumaki nga, sa palagay niya, ang exclusive economic zone, ipinamigay niya yung 242,000 square nautical miles. Oho. Territorial sea yun, Jen. Ibig sabihin, parte ng ating territory. Yes, oh, Yung maritime rights, limited lang yun. Limited Economic lang po yan rights po. lang yun. Oo. I charge him treason for this. Kailangan malaman mo na, Justice Carpio, kung nakikinig ka. Territorial rights po yun. Kasi sa ibang bansa, pag pumasok Ayun po ng nga, ibang kaya bansa, ayaw ito, nilang iba- makipagdebate kasi sasabihin ko lahat ito Oho. Hindi na lang makikipagdebate yan, Sen. Hindi, makikipagdebate yan, pilitin nyo. Hindi, sinabi na may ano na may ano Oh, na. premise. etin mo, dahil nga sa sinabi ni Ping Lacson Yan, na yan. sinabi niya na geopolitics, ang pagkuha ng impormasyon sa mga traidor, bla bla bla. Opo. Gumawa rin ng pagpapahayag. Itong Justice Carpio, sinabi niya, I intend to revise. Sabi niya, sana ma-revise natin ang Foreign Service Act sa DZBB. Ayun. Interview siya. Oo. Ha? Para daw malaman, baka may mga Pilipino na nagsisilbi na foreign agents at binabayaran ng China. So, nasabi na nga natin ng isang araw, nakalimutan niya, yung anak niya nagtuturo sa University of Beijing. Oho. So, nagsama-sama sila. Nakikita mo, magdidikit-dikit sa isang larawan na sila magkakasama. Oho. Kung basahin mo yung dyaryo ngayon, yung isang manunulat sa, hindi ko alam kung Inquirer yun o Ambet Ocampo. Opo. Sa isang malapad na dyaryo na lang po. Sige, Isang malapad na dyaryo, Opo. binabanggit na naman niya yung mga naunang mga mapa na pinagsasaligan ni Justice Carpio na, ayan, sabi niya, hindi kagaya ni Marcoleta na pinamimigay niya. Sabi na naman niya. So, iba yung narrative nila, gumawa sila ng sariling narrative, sila-sila. Opo. At Na pagkatapos pinamimigay nila, ngayon, oo. merong isang opisyal Oho. ng relihiyon. Ha? Opo. Hindi ko nababanggit yan kung anong relihiyon, kung anong pangalan, kino-congratulate niya yung ginawang resolusyon ng mga dilawan sa House of Representatives, gumawa ng resolusyon congratulating the gallantry, the valor, Opo. and the yung katapangan, Opo. kabayanihan ng mga nakatira sa KIG Oo. na magpahayag ng kanilang Oho. na gusto yata nila kung gawing persona non grata, para ganyan. Nakita mo na kung ano yung kanilang ginagawa. Opo. Kaya inuudyukan Gumagawa na talaga sila nila ng eh. pelikula. Opo. Kaya si Commodore Tarela, gusto niya akong hilain papunta ron para hiyain nila ako, di ba? Oo. Nakikita niyo na kung ano yung kanilang gusto mangyari. Ayun. Kailangan po malaman ninyo, mga kababayan, kung ano po ang buktot na hangarin ng mga tao sa likod ng gumagawa ng isang naratibo. Pero ang batayan po nito ay panlilin lang sa inyo, panliligaw, pandaraya sa sambayan ng Pilipino. Ayun.